Good day mga ka-sports natin dyan. PVL All Filipinos Conference, ating kikilalanin ngayon kung sino-sino ang mga balibulista na talagang nag-level up ang kanilang kagalingan. Ngayon mga ka-sports natin dyan ay ating makikilala kung sino-sino ang kasali nga para sa pagiging MVP Award. Dahil marami nga ngayon mga ka-sports na mga atleta nga na ginagalingan talaga nila at nagpapakitang gilas at ang husay nga nila ay umangat nga sa larangan ng volleyball. Ngayon, sino kaya ang mga kasama sa listahan para nga magkaroon ng award na MVP? Sapagkat nga alam naman natin mga ka-sports natin dyan na sobrang ang dami na mga magagaling ngayon at sa bawat team nga ay talagang may umaangat na isa at dalawa na mga star players, pero syempre isa lang ang makakakuha ng award na MVP. Matatandaan nga natin mga ka-sports natin dyan na marami na nga na mga MVP ngayon na mga magagaling, subalit alam nyo ba na hindi sila ngayon kasama sa listahan? Narito na nga mga ka-sports, atin ang kilalanin ang mga bagong ang pasok sa listahan para sa MVP Award. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Trivia muna tayo mga ka-sports natin dyan. Alam nyo ba na nasa Creamline Cool Smashers ang pinakamaraming MVP at Final MVP Award? At alam nyo rin ba mga ka-sports natin dyan kung pag-uusapan naman sa larangan ng volleyball, bukod nga kay Phenom Superstar Alyssa Valdez na sobrang ang daming MVP award, alam nyo ba na hindi lang siya ang meron yan? Katapat yan mga ka-sports natin dyan ng ating Gretchel Soltones na kung saan sobrang dami niyang MVP award mga ka-sports. Simula nang pinasok niya ang larangan ng volleyball hanggang sa ngayon ay talagang grabe ang kanyang nahakot na MVP award. Kahit i-search nyo yan mga ka-sports, halos pantay lang sila ni Alyssa Valdez pagdating nga sa MVP Award. Subalit na lamangan lang siya ni Alyssa Valdez. Bukod sa kasikatan ni Alyssa Valdez, sobrang dami ni Alyssa Valdez ng mga individual award pa. At narito nga mga ka-sports natin dyan ang pag-usapan naman natin ngayon dito sa latest natin sa PVL All Filipinos Conference, kung saan nga mga ka-sports natin dyan marami talagang mga nag-aangatan ngayon, volleyball player na nag-aagawan nga ng award na ito. Pero syempre tulad ng sabi ko, sa napakaraming mga magagaling dito sa PVL, alam nyo ba mga ka-sports na iisa lang talaga ang makakasungkit nga ng All Filipinos Conference sa PVL ng MVP Award. Narito na ang mga listahan. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang ating fresh na si Vonnie Gandler. Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na karamihan nga ngayon ay talagang magugulat sa ipinapakitang gilas nga sa pro ni Vonnie Gandler. Alam naman natin noon mga ka-sports natin dyan nang nasa Ateneo Blue Eagles siya ay talagang madalas nga siyang i-bash at sinasabi ganda lang at wala naman daw talagang galing. Pero ngayon pinatunayan talaga ni Gandler na talagang karapat dapat talaga siya na ka-replace nga ng ating Rachel Andakis dito sa Signal. At kita natin na isa nga si Vonnie Gandler ngayon sa mga nagbubuhat nga ng team ng nasabi nating team na Signal HD Spikers, kung saan nga level up talaga ang kanyang kagalingan, mapa-opensa man at depensa ay talagang narito nga kay Vonnie Gandler. Kung kaya hindi na tayo magugulat na isa nga siya sa mga kasama sa listahan para sa MVP award na yan, sapagkat sobrang galing naman talaga ni Vonnie Gandler. At grabe talaga ang mga pinapakawalan ni Vonnie Gandler ng kanyang mga powerful spike na talagang binobomba niya ang kanyang mga nakakalaban na team. At kita natin na angat talaga ang angking kagalingan ngayon ni Gandler. Kaya't kung maging MVP naman siya ay
talagang deserve niya yan mga ka-sports. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports sa pangalawa, walang iba kundi si Ces Molina. Matatandaan nga natin mga ka-sports natin dyan ang PVL Invitational Conference kung saan nga siya nga ang hinirang na MVP. Sa ngayon mga ka-sports natin dyan ay muli na naman kasama sa listahan itong si Ces Molina, bagamat kasama nga siya sa listahan mga ka-sports natin dyan, pero malayo nga na ang laro niya noon sa ngayon ay mukhang mas iba na, sapagkat nga ngayon medyo bumaba nga ang level ng laro nga ni Ces Molina at mukhang mas angat pa nga sa kanya si Vanny Gundler. Gayunpaman mga ka-sports, papalapit pa naman ang semifinals, kung kaya dyan natin makikita kung talagang itong si Ces Molina ay may ibubuga pa muli at masungkit niya ang kanyang award naman muli bilang MVP naman sa PVL All Filipinos Conference. Pero kung hindi magbabago ang kanyang mga galawan sa loob ng court, tsak na maaagawan siya ng MVP award. Dumako naman tayo ngayon sa pangatlo mga ka-sports natin dyan. Walang iba kundi ang napakagaling na spiker na si Darna Gemma Galanza. Kitang-kita naman natin ang ebidensya mga ka-sports natin dyan. Si Gemma Galanza nga ay sobrang angat-angat talaga ang level ng kanyang mga games. At talagang kapag may games nga ay todo bigay nga ang kanyang hampasan, mapa-opensa at depensa ay meron nga itong si Gemma Galanza. Kung kaya hindi na rin naman tayo magugulat na magka-award muli siya ng MVP sapagkat nasungkit niya na yan noon pa man mga ka-sports. Pero makabalik kaya kay Gemma Galanza ang MVP award? Well, hindi malayong mangyari yan sapagkat nga lagi naman pasok ang creamline pagdating nga sa championship match battle. Pero ngayon susubukin muli si Gemma Galanza ang kanyang kagalingan kung uubra ba muli at masungkit niya ang MVP award. Good luck na lang sa ating Darna Gemma Galanza. Dumako naman tayo ngayon sa pang-apat. Walang iba kundi ang magaling rin at talagang number 1 attacker at ang ating beauty queen, walang iba kundi ang ating Michelle Gumabaw. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na si Michelle Gumabaw nga ngayon ang nangunguna pagdating nga sa best attacker na yan. At dahil nga sa kanyang aking kagalingan at mataas na porsyento nga sa kanyang iginagalaw sa loob ng court sa pag naglalaro siya, ay talagang hindi niya rin malayong masungkit ang kanyang award nga na MVP dito nga sa PVL. At alam naman natin na talagang magaling si Michelle Gumabaw. At syempre, malaki talaga ang syansa ni Michelle Gumabaw na masungkit niya nga ang kanyang MVP award sapagkat tulad ng sabi ko, ang kanyang kupunan nga na Creamline Cool Smashers ay palaging ang pasok sa semifinals at sa finals. At ngayon naman mga ka-sports natin dyan, dumako naman tayo ngayon sa number 5. Walang iba kundi si Ea Laure. Kitang-kita natin mga ka-sports natin dyan ang ebidensya rin na ito ngang si Ea Laure ay talagang pasok na pasok sa banganga pagdating nga sa MVP award sapagkat kita natin na talagang angat na angat ang kanyang level ng nilalaro ngayon sa loob ng court at siya talaga ang bumubuhat ngayon sa Cherry Tigo team dahil alam naman natin na si Maylin Paat ay hindi pa masyado 100% at hindi pa masyado rin nakakapaghataw. Pero itong si Ea Laure ay bukod sa kalaban talaga sa loob ng court ay magaling rin ito sa opensa at depensa, kung kaya hindi rin malayo talaga na makuha ngayon ni Ea Laure ang kanyang kauna-unahang award bilang MVP dito sa pro. At dito naman mga ka-sports natin dyan, kung sakasakali talaga na talagang hindi na sila malalaglag sa semifinals at alam naman natin yan na sure na napasok sila, kinakailangan talaga na makapasok talaga sila sa semifinals para makuha nga nila ang award na yan. Pero deserve yan ni Ea Laure, bagamat marami sa kanya nagagalit dahil sa kanyang pagkaswag. Pero syempre, ganun naman talaga. Swag lang yan ni Ea Laure pero magaling talaga siya. Dumako naman tayo ngayon sa pang-anim na kasama rin sa listahan bilang MVP. Walang iba kundi ang isa sa mga pinakamagaling na spiker na si Cici Rondina. Well mga ka-sports, hindi na dito tayo mabibigla sapagkat alam rin naman natin lahat na all-around player nga itong si Cici Rondina. Mapa-opensa at depensa ay talagang meron yan si Cici at higit sa lahat buhat na buhat niya nga ang kanyang team na Choco Mucho Flying Titans at deserve na deserve talaga yan ni Cici Rondina. Kahit nga ng last season, alam natin mga ka-sports ng last conference na talagang siya dapat talaga ang magiging MVP. Hindi lang nga nakapasok ang Choco Mucho
sa semifinals kung kaya hindi yan nasungkit ni Cici Rondina. Well, eto na nga ang time mga ka-sports natin dyan sapagkat sureball na nga ang Choco Mucho na pasok nga sa semifinals kung kaya si Cici Rondina talaga dito ang talagang malakas ang tunog na makakasungkit nga ng MVP award. Kayo sa tingin nyo, si Cici na kaya? Good luck na lang sa ating Cici Rondina sa kanyang nalalapit na MVP award. Sana talaga siya na ang makakuha. Eto mga ka-sports natin dyan, kasama nga rin sa listahan, magugulat talaga kayo sa ating pangbito. Walang iba kundi ang ating bestseller number 1 na si Boss Dina Wong. At syempre, huwag kayong magtaka mga ka-sports, talagang kasama talaga si Boss D dyan sapagkat kitang-kita naman natin na sa opensa at depensa meron nga rin si Boss D at siya pa nga ang number 1 na setter at isa rin si Boss D sa nagpapatakbo nga ng nasabi nating Choco Mucho. Kung hindi maganda ang kanyang mga pagkakaset, hindi pa makaka-spike na magaganda ang kanyang spikers. Kitang-kita natin na sa blocking ay magaling rin si Boss D sa kanyang services, sa kanyang digging at higit sa lahat sa kanyang pagsiset. Kung kaya nga itong si Boss D ay hindi talaga malayo rin na mapasama nga sa listahan para sa MVP award. At syempre, malay natin, swertehin si Boss D ngayon ay doble nga ang kanyang award. Bukod sa best setter na nga siya ngayon sa PVL All Filipinos Conference, baka ito na rin ang kauna-unahan na kanyang award nga sa MVP dito sa Pro. Sa tingin nyo, kaya-kaya ni Boss D na maging MVP ngayong season? Hindi po yan malayo kung ako inyong tatanungin sapagkat magaling naman talaga si Boss D ngayon at level up na nga ang kanyang kagalingan at nadala niya nga ang kanyang team sa finals. Tots Carlos, Alyssa Valdez at ang atin ngang Maylin Paat, ang ating mga dating MVP awardee ay hindi nga sila ngayon kasama sa listahan para nga sa MVP award sapagkat konti lang nga ang kanilang time na nilalaro sa loob ng court. At syempre, ang ating dati rin nga na MVP award rin sa PVL na si Myla Pablo ay hindi rin magkakaroon ng award sapagkat hindi nga pasok ang kanyang team sa nasabi nating semifinals. Kung kaya malabo talaga na si Myla Pablo ay muling makasungkit ng kanyang MVP award lalo't madalas ka siyang ibangko ni Coach Regine Diego. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang ating mga magagaling na mga manlalarong balibulista dito sa PVL All Filipinos Conference. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, sino sa inyo ang parang MVP awardee na may quality talaga pagdating nga ngayon sa conference na ito? Comment naman nyo yan sa baba mga ka-sports natin dyan kung sino ang inyong napupusuan. Pito nga sila mga ka-sports natin dyan na nasa ating mga listahan. Narito na nga mga ka-sports, nakikita naman natin ang nagagandahan at nagagalingan nga nating mga atleta. Kaya kung sino ang inyong napupusuan, i-comment na ninyo yan sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much.